Hello mga amigo, mga amiga. Nandito ako ngayon sa Hebreo 12:7. 12:7. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtuwid ng isang ama sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi tinutuwid ng kanyang ama? O, di ba? Ayun po ang binigay niya sa akin ngayon. At alam nyo, kung saan nagpunta yung Holy Spirit ko, nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos. So, inaari niya tayo kanyang mga anak. Kung tayo'y sumusunod tayo sa Panginoon. Kung hindi tayo sumusunod ating Diyos Ama, nasa langit, paano niya tayo ipakilala o paano natin kilalaning anak niya? O, kung hindi tayo sumusunod sa mga tuntunin ng Panginoon para sa atin. Kaya, lagi niya tayong tinutuwid, lagi niya tayong binibigyan ng mga kung ano-ano para tayo'y tumuwid, sumunod sa kanyang kautusan. Yan ang gusto niya. Tumuntong siya dito sa nandito pa siya pagtutuwid ng isang ama Kaya, pagpapakilalang kayo inaari ng Diyos. Inaari niya tayo ng Panginoon kung tayo'y maging masunurin sa Kanya. Kung hindi tayo masunurin sa Kanya, paano na? Katulad ng tunay nating magulang dito sa mundo natin, di ba? May mga magulang tayo. Tinuturing tayo ng ating magulang na mga anak. Lalo na pag napalalo na tayo, tinuturuan nila tayo ng leksyon para sumunod sa tamang landas, sa tamang pamamaraan. Ganyan din ang Diyos natin nasa langit, ating Ama. Siya ang tunay nating Ama. Dahil siya ang lumalang sa atin, syempre, sa spiritual, siya ang tunay nating Ama. At sa laman, ang ama natin dito sa sanlibutan, yun ang magulang ng mga magulang natin, katulad ng mga lolo, naging magulang din yan sila noon, at ating magulang. At tayo rin naging magulang, di ba? Yung mga magulang natin, ang ating magulang, hindi naman niya tayo binibigyan ng kapahamakan. Sino bang magulang magbigay ng kapahamakan sa mga anak? Di ba? Wala. Ang gusto ng mga magulang, mga ama o magulang o ina, dito kasi ama ang nakablagay. Walang gustong mapahamak ang kanilang mga anak. Kaya gusto nilang ituwid nakasulat dyan Ituwid nila ang itinuwid ng kanyang ama. Kailangan ituwid talaga tayo ng ating mga magulang. Kung ayaw tayong sumunod sa ating magulang, lumis talaga tayo, nagkasala tayo ng gusto. Dahil hindi natin sila sinusunod ang mga kautusan ng ama nating nandito sa lupa. Hindi natin sinusunod. Paano pa yung ama natin sa langit kung hindi natin siya sinusunod? Meron siyang tuntunin sa atin, tapos hindi natin sinusunod. Hindi natin winamaksi yung mga kautusang ayaw niya para sa atin. Pero, matigas ang ating ulo, naghihimagsik tayo, mga suwail tayo, kaya hindi niya tayo pwedeng ariin. Dahil nga sa ating katigasan ng ating mga ulo, naghihimagsik tayo. Pero kung tayo masunurin sa ating Ama nasa langit o Ama natin dito sa lupa, ariin talaga tayong anak. Hindi kanya ikinakahiya, hindi kanya tinutuwid kanya ng husto. Gusto niya maging matuwid ka, sumunod ka sa kanyang mga tuntunin, sumunod tayo. Hindi lang ako, tayong lahat. Dahil tayong lahat ay may amang nasa langit. Kahit ano pang tanggi natin, ama natin yan nasa langit dahil siya ang nagsilang sa atin. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya ang nagbigay ng buto, balat, mga litid. Siya. Sino pa ba? Ang Panginoon lang nasa langit, ang Diyos Ama. Ang naglikha sa atin na lahat-lahat ng ito. At yung ama natin dito sa lupa, kung hindi natin sinusunod, paano na yung ama natin sa langit kung hindi natin sinusunod? Di ba? Mas
maano yun, dapat yun ang sinunod natin. Kung marunong tayong sumunod sa kautusan ng ating magulang dito sa lupa, mas marunong tayong sumunod sa kautusan ng Panginoon natin nasa langit, yung naglikha sa atin. Kahit matanda na tayo, Panginoon pa rin natin yun. Atin pa rin yung Diyos Ama. Kaya, kailangan natin siyang sundin. Tapos, diyan nga sa mga place na first, ang tatawag yan, sa Ama na dito, katulad natin, sa laman, masaya silang ipinagmamalaki ang kanilang mga anak, lalo na pag mabuti ang ginagawa, lalo na pag successful, nagkikwento sila na ganito, ganyan ang mga anak nila, di ba? May ganun. Pinagmamalaki nila yung mga anak nila. Ay, ang Panginoon pa, di ba? Pinapakilala ka pa niya kung gusto niya, di ba? Ayun, nag-react siya, ipapakilala ka pa niya. Ganyan din yung ating mga magulang dito sa mundo natin. Yung Ama nating nasa langit, ipapakilala ka rin niya. Gusto niya ipakilala na ikaw ay anak niya rin, di ba? Lalo na pag proud siya sa iyo. Ganyan din ang magulang natin dito sa mundo, mga magulang natin. May kanya-kanya tayong mga magulang. Proud din sila sa atin kung mabuti ang ating mga pinaggagawa. Kung hindi, paano maging proud ang ating mga magulang? Ang Panginoon sa langit, hindi rin maging proud sa atin. Dapat gawin natin ang lahat na ikabubuti sa ating pang-araw-araw na buhay para dalawang Ama, sa Ama sa flesh, Ama sa spiritual, ay parehong natutuwa sa atin. Dahil yan ang gusto niya. Hindi naman niya ginugustong mapahama ka. Gusto niya nga lumayo ka sa kasamaan. Dahil ang kasamaan ay hindi nakakabuti sa ating lahat. Yan ang nagbibigay ng kaguluhan sa ating mga buhay-buhay, ang mga kasamaan. Kaya gamitin natin yung mga binigay sa atin ng Panginoon sa langit na ating Diyos Ama, na sumunod tayo doon sa mga bigay-biyaya niyang binigay sa atin. Katulad ng mga pagmamahalan, pagpipigil, mapagpakumbaba, matiisin, matuwid ang hangarin mo sa ating kapwa mo, sa iyong kapatid. Maging matuwid tayo sa ating mga hangarin sa ating mga kapatid. Hindi yung iba, kasi iba-iba ang gusto iba-iba ang gusto natin. Kaya nandito rin, binasa ko na to dati at ito lang binigay sa akin yung verse. Kaya para hindi tayo maparusahan, hindi tayo bigyan ng leksyon ng ating Diyos Amang nasa langit, gumawa tayo ng katwiran, yung kakarangal ng Panginoon para sa atin at yung magulang natin dito sa lupa, dito sa mundo natin. Ikararangal niya tayo, lalo pa yung Ama natin kung tayo may ginawang tama sa ating mga buhay-buhay hanggang sa lumaki ka na. Katulad ni Jesus, tingnan mo si Jesus, bata pa siya. Kahit hindi namulat siya na hindi niya tunay na ama, yung hindi niya dinadamdam. Dapat ganyan din tayo, hindi natin damdamin yung mga pagdisiplina sa atin ng ating mga magulang, dahil yan naman ay ikatutuwid natin kayong mga anak. Naging anak din ako. Pag suwail tayo sa ating mga magulang, syempre disiplinahin niya tayo kung ano ang dapat, ang tama at ang mali. Kung hindi ka naman sumusunod, ay ikapapahamak mo yan. Kaya dapat walang magulang na ilulog mo ka sa kasamaan. Pero lang yung siguro kung may magulang na ganong adik-adik, yung iba binibenta, may ganong mga magulang. Pero may ang mga magulang na matutuwid, hindi ka tinuturoang mapahamak, hindi ka tinuturuan ka ba na mapahamak, o tinuturuan ka bang gumawa ng ganyan? Hindi. Ang mga magulang na matuwid ay matuwid ang kanilang hangarin para sa ikabubuti mo sa buong buhay mo. Hindi yung gumawa ka ng kamalian tapos
Sisihin mo yung magulang mo, sisihin mo yung, merong mga ganong mga anak ngayon, naku po, sinisisi nila yung magulang dahil ganito, ganyan. Tapos sa iba sila lumalapit, may ganyong mga mga kabataan. Sa iba sila lumalapit, tapos natututo sila kung ano yung mga kinasanayan ng kanyang pinaglalapit, sinangganian. Maging katulad na rin siya noon sa kanila. Kasi nga, iba yung nila iba ang kanilang kinagisnan, iba rin yung kinagisnan mo sa tunay mong pamilya. Ganyan lang din tayo. Tingnan mo yung Panginoon. Binigay na tayo ng mga tuntunin, tapos hindi natin sinusunod. Anong nangyari sa atin? Di na palalo tayo. Dahil nga, ang kanyang katuruan ay hindi natin pinagpatuloy, iwinaksi. Hindi natin itinutuwid. Hindi natin, dapat ituturo talaga natin to lahat sa ating mga darating o sa ating sa kasalukuyan. Dahil ito ang gusto ng Panginoon sa atin. Sumunod tayo sa tamang landas na ibinigay niya para sa ating lahat. Kaya gusto niya tayong maging matuwid, sumunod tayo sa katuwiran ng Panginoon. Yung magulang natin, yung hindi sumusunod, kumbaga sa hawa-hawa rin yung kaugalian na ganun. Kung matuwid yung pagpapalaki sa'yo ng iyong magulang, matuwid rin yung mo. Kung hindi ka naman sumusunod at sumusunod ka doon sa mga sinasanggunian mo, ay nasa sa'yo na yan kung paano ka sumunod. Dahil ang magulang mo, hindi ka gustong ipahamak. May mga ganong magulang, ayaw kang ipahamak, ayaw kang malugmok sa kasamaan kasi nga hindi nga tama. Kung ayaw mong magpasakop sa magulang mo dito sa mundo, wala kang magagawa ang mga magulang kung di panalangin ka. Kung nananalangin ang mga magulang para bumuti ang kanilang mga anak, meron din namang magulang na pinabayaan lang yung mga anak, may ganon. Nag-react yung Holy Spirit ko. Kailan nang react. Meron talagang ganong magulang. Bahala ka sa buhay mo. Yan ang gusto mo, yan pinili mo, may ganon. Dapat yung mga anak na mga suwail, matigas ang ulo, ang mahilig magsik, mahilig sumunod sa mga kalayawan, dapat makinig sila sa kanilang magulang. Dahil para hindi sila mapahamak, kailangan nila talagang sumunod. Ang Diyos natin merong kautusan para sa atin, mga magulang, mga ama, kailangan din nating sundin yun. At atin tong ipangaral sa ating mga anak. Merong ibang magulang, wala. Ang gusto lang, puro kung ano yung gusto niya sa buhay, yun lang. Merong ibang magulang na ganun. Merong magulang na pabaya. Meron din namang magulang na tama-tama lang. Iba-iba nga kategorya Merong iba talaga na baliwala sa kanya yung mga anak niya. May ganun. Tapos, hanggang sa yung mga anak niya, nag-asawa na, parang ganun na rin katulad sa kanya. Dapat hindi ganun daw. Disiplinahin natin ang ating mga anak. Kung nagkamali sila, katulad ng Diyos Ama nating nasa langit, dinidisiplina niya tayong lahat. Kung tayong nagkakasala, kung ating bansa ay nagkasala, tayong lahat ay dinidisiplina niya. Kung ang bansa natin ay gumagawa ng pagkakamali, damay tayong lahat kay buong bansa ay buong bayan. Dinidisiplina ng Panginoon yung bansang yun para sa ikatutuwid nilang lahat. Ganyan din tayo sa ating mga pamilya. Dapat ganito. Ganon ang gagawin natin. Dahil yan ang tinuro ng Panginoon sa atin. Nandito naman mga katuruan, Sana ipangaral natin tong lahat dahil ito ang gusto ng Panginoon para sa ating lahat. Ipangaral ang kanyang mga tuntunin para sa atin at sa buong mundo dahil ito yung gusto niya. Nakasulat naman dyan. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Di ba? Merong ama, meron din namang anak na suwail, hindi nakikinig, may ganong mga anak. Mas gusto nilang pakinggan yung kanilang mga, halimbawa, barkada,
mas gusto nilang humingi doon ng mga payo at doon sila sumusunod dahil parang kumbaga yun ang naging idol na nila, ang mga ganong kabataan. Para bang meron ding anak na malayo sa magulang, malayo sa ama ang kanyang hindi siya sa sarili niyang pamilya, may ganun. Meron namang magulang na hinahayaan lang kung anong gusto ng anak. Pero pag nagkamali naman sila, talagang sinasaway sila, dinidisiplina na wag nang gawin na wag nilang ulitin, wag nilang may mga ganong anak na ayaw magpasaway, ayaw makinig ng advice sa kanilang magulang. Gusto nilang pakinggan yung ibang tao, may ganon din. Kaya dapat tayong mga anak, makinig tayo muna sa ating mga magulang dahil hindi tayo ipapahamak ng ating mga magulang. Depende rin sa magulang dahil may magulang na lalo na pag may mga bisyo, may mga katulad na nga, adik-adik nga, may mga ganun. Hindi. Iba-iba ang kategorya ng mga magulang, iba-iba. Pero lang kung ang magulang mo ay talagang masunurin sa Panginoon dahil maganda ang maging katayuan. Hindi sa katayuan ng buhay, maging maganda ang mga pag-iisip mo. Maganda ang puro positive, hindi kasi sumusunod ka sa tama. Sana ganyan sana ang mga anak nakikinig sa kanilang mga magulang, hindi lang sa nanay, kundi sa tatay. Dahil ang tatay natin nasa langit, dapat yun ang tunay nating sundin. At yung mga binigay niya sa ating tuntunin, yun ang ipamana rin natin sa ating mga anak. Matuto silang magpasalamat sa Panginoon, magpanalangin, at sumunod sa tama para sa ikatutuwid nilang lahat. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Pero sa panahon ngayon, parang ewan ko, parang pabaya na yung mga magulang, yung ibang magulang hinahayaan nandoon ng iba sa yung iba wala nang kinakain, hindi na kumakain, pinabayaan na lang dahil yung ibang magulang may kanya-kanyang gusto sa buhay. Parang wala nang pakialaman, may ganong mga magulang. Natutuwa ka ba sa ganoong pamilya? Imbes magkasama-sama kayong pamilya, ang ibang magulang ang inatupag, ayun, doon pumupunta sa iba-ibang kung ano yung agendang gusto nila sa buhay nila. Hindi nila gusto yung ibang magulang, hindi nila type yung kanilang pamilya, magkakasama. Yung ibang magulang, kung anong-ano yun. Yung iba naman, kulang sa budget, kaya hanggang doon na lang sa bahay. May mga ganun sitwasyon, iba-iba. Iba-iba nga ang mga sitwasyon ng bawat pamilya. Meron na ibang sagana, yung iba naman katama-tama lang. Pero kahit ano man yung klaseng sitwasyon na yan, sa tama pa rin natin, ituring pa rin natin ng tama ang ating mga kapwa, ang ating mga pamilya, ang ating mga anak dahil hindi naman tinuturo sa atin ng Panginoon, wag mo siya, bayaan mo siya, wag mo siyang, hayaan mo lang siya, wag mo siyang anuhin. Kaya kailangan natin advisean ng ating mga anak, ituwid natin ang ating mga anak kung tama ba yung mga ginagawa niya. Pero lang kung hindi alam. Kasi pag hindi alam at yung anak mo may ginagawang mali, kasalanan niya yun. Pag nasa isip na niya, nasa tamang edad na siya, kasalanan niya yun. Hindi yun kasalanan ng mga magulang o ng ama. Siyempre, magkasala talaga siya sa Panginoon dahil alam na niya kung ano ang tama't mali, kung nasa tamang edad na siya. Kung wala, siyempre, sagutin yun ng magulang niya dito sa mundo. Kung hindi naman, sagutin talaga natin yun lahat. Pero dapat sila marunong silang gumawa ng isipin nila kung tama ba't mali ang kanilang mga pinaggagawa dahil nakikita tayo lagi ng ating Diyos Amang nasa langit. Magulang, mga anak, nakikita tayong lahat. Sino bang hindi nakakita sa
hindi natin nakikita ang Panginoon, pero alam niya ang mga pinagagawa natin, kung ito'y tama o mali o tuwid o hindi. Alam ng Panginoon yan. Kaya nasa sa atin ang pagdisiplina sa ating mga anak, mga ama, nandito sa mga ama. Subaybayan ninyo ang inyong mga anak. Mga ina, subaybayan rin ninyo ang inyong mga anak, babae at lalaki man yan. Kung matuwid naman ang ginagawa, walang problema. Kung hindi naman matuwid, wala tayong magagawa dahil kailangan nating, kung hindi natin alam, at sila lang nakakaalam, wala. Siya talaga managot sa lahat ng kanyang ginawang pagkakamali. Siya lang. Walang ibang managot kundi siya lang. Kung may ginawa siyang pagkakamali, kung wala naman, walang problema sa mga magulang dito sa mundo. Kung ganun ang kanilang mga anak, walang problema. Pero kung ang may mga anak kang sakit sa ulo, anak o magulang o ama sa ama, sakit sa ulo, ayun ako, o kaya ina sa ina, sakit talaga sa ulo yon. Kaya pagka ganun, ikaw mismo na ayaw mo ng mga ganyang problema, ipanalangin mo na lang ang iyong pamilya na magbago sila, dahil kung hindi, at tawag dyan, tao sa puso mo talagang ipanalangin sa Panginoon na magbago yung mga kapamilya mo o yung mismong anak mo kung may ginawang pagkakamali. Yun lang, pera lang kung hindi mo talaga alam. Kung alam mo, panalangin mo siya. Ipanalangin natin ang ating mga anak na magbago sila, magbago ng landas, hipuin ang mga puso nila ng Panginoong Diyos na nasa langit, ang ating Ama, na magbago ang kanilang landas. Huwag natin silang hayaang malugmok sa kasamaan. Lalo na yung may mga tamang isip na alam na nila yung mga ginagawa nila, kaya hindi na siguro tayo paparusahan ng Panginoon nun. Sila na yung itutuwid, dahil tinutuwid natin sila at hindi naman sila sumusunod, wala tayong magagawa. Ang Panginoon ang magbigay sa kanila ng katwiran o kaparusahan, dahil ang Panginoon ang nakakita sa kanyang mga ginagawang tunay na pinaggagawa niya. Kaya sa Panginoon siya mananagot. Ang nakasulat naman dito, ituwid niya dapat ang buhay natin, ng bawat isa sa atin, itutuwid natin. Ang ating Diyos Amang nasa langit, gusto niya lahat tayo ay matutuwid. Ayaw niya tayong mapasama. Gusto niya nga iwaksi natin ang kalimutan, iwaksi, magbago tayo. Paano na lang? Meron pa namang pangako ang Panginoon sa atin, iukit sa ating isip at puso, iukit at tatatak sa ating isip at puso ang kanyang biyaya para tayong lahat ay magising na sa katotohanan. Hari nawa, matuloy na yan at nalaganap na yan lahat, para lahat tayo ay magkakaisa sa gusto ng Panginoon sa ating mga buhay-buhay. Hindi yung sa panahon ngayon, ang daming mga problema. Hindi lang sa bansa namin, napakadami. Kaya sana palaganap natin yung mga kautusan ng Panginoon para yung mga kabataan natin kasalukuyan malaman nila yung kung ano ang tunay na katwiran ng Panginoon para sa atin, tunay na katuruan ng Panginoon para sa ating lahat, sa mga anak. Dahil tayong mga magulang, lilipas din. Darating ang panahon tayo lilisan sa mundong ito. Sila naman ang dapat nating turuan ng tamang at ikatutuwid nilang lahat. Dahil yan ang gusto ng Diyos Ama para sa ating lahat. Kung tayo may mga pamilya, kahit walang pamilya at ito'y napakinggan yung mga pangaral ng Panginoon, susundan nila ito at may ituturo nila sa kanilang mga pamilya, mga anak. Ito ang gusto ng Panginoon sa atin. Ituwid natin tinutuwid niya tayo
kung tayo nagkakasala. Kaya tanggapin natin. Magsisi tayo kung tayo may ginawang pagkakamali o kasalanan o naging palalo na tayo, magsisi tayo. Hingin natin ng patawad sa Panginoon, sa ating Diyos Amang nasa langit. Doon tayo humingi ng kapatawaran. Tapos, nagawa natin ng pagkakamali. Di, maghihilom na yung sugat mo kung mayroon ka mang sugat sa puso na matagal nang hindi pa naghilom. May mga ganong mga anak, may mga ganong magulang o kapatid. Kung hindi nila i-release yan, iwagsi sa kanilang isip at hingi ng patawad sa Diyos Amang sa langit o sa Panginoon, hindi nila makakamtan yung kalayaan na gusto nila kasi nakagapo sila sa kanilang pagkakasala. Nag-uugat sa kanila, nagre-react yung spirit ko. Kasi umugat sa kanilang puso, dinadamdam nila ng gusto. Hindi nila hinihingi ng sa Panginoon kung ano ang dapat gawin. At magsisi sila. Sana yung mga kabataan ngayon matuto silang mapagpanalangin, marunong silang ihingi nila ng kapatawaran sa Panginoon ang mga nagawa nila sa kanilang halimbawa, mga anak o magulang. Kasi gusto nga ng Panginoon magsisi tayong lahat, ituro ang lahat ng katwiran ng Panginoon. Nandito naman lahat, basahin niyo itong basahin nyo itong nasa Ama natin ang Diyos. Ito yung binigay sa akin. Dito ako binigay sa sa 7. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtuwid ng isang ama. Tiisin natin ang lahat. Kung halimbawa hirap na tayo sa buhay, hindi magtiis tayo. Kung hanggang doon lang talaga yung ating, hindi tayo gagawa ng mga pagkakamali. Dahil yan ay ikakapahamak natin. Mapapalalo pa tayo. Magtiis tayo kung anong meron sa atin, yun lang. Kung hindi mo kaya, humingi ka ng tulong sa iba. Hindi yung gumawa ka ng pagkakamali. Magtiis talaga tayo para hindi tayo mapahamak o magkasala o mapalalo anuman. Hanggang sa pagdating ng Panginoon, kailangan nating magtiis. Ako nga, nagtitiis ako dito. May kinikita man ako, wala, nagtitiis pa rin ako. Dahil ito ibinigay sa akin ng Panginoon. Magpapayag ng mabuting balita. Dahil itong sinugo niya sa akin. Sinugo niya to sa akin, kaya ito binigay niya sa akin. Itong nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos. Aariin talaga tayo ng Diyos kung tayo matuwid sa ating mga ginagawa. Hindi ka ba proud nun? Ako proud ako pagka lalo na binibigyan niya ako ng mensahe galing sa kanya, yung Holy Spirit ko nagtuturo nito. Proud ako kasi sa dami-daming tao sa mundo, ako'y nabiyayaan na magpayag ng ganito. Kaya tuwan-tuwa ako, maluwag sa puso kong gampanan yung binigay sa akin. Maliit man o mahaba o ano man yun, masaya ako. Ang saya-saya ko. Maliwanag, talaga. Nakakagaan ng pag nagsumunod ka sa Panginoon. Ang gaan-gaan ng pakiramdam at masaya. Nagre-react talaga siya. Talagang masaya ka. Hindi mo talaga ihambing sa bagay na hindi mo maihambing yung kaligayahan mong nakamtan mo. Hindi mo maihambing sa mga bagay na kahit gaano pa yan dahil parang walang katumbas yung kaligayahang ibinigay sa iyo at yung kaligtasan na ibinigay sa iyo. Kahit anong ginawa sa iyo ng kapwa mo, kulamin ka man o kung ano pa man, ang Panginoon, pagtapat ka sa Kanya, tapat rin talaga. Tapat din siya sa iyo. Talagang siya,
yung tinutupad niya yung mga pangako niya sa atin. Kung naniniwala kayo. Kung hindi, wala akong magagawa. Dahil dinanas ko yan, tingnan mo. Yung mga marami dyan gumagawa sa akin, kukunin yung ayun ko, nababasa ko yan, kukunin yung picture mo, pakita dun sa ano, kung aswang ka ba o ano. Hindi naman ako aswang. Ako'y normal na tao. At syempre, marunong ako mananampalataya sa Panginoon. Yun lang naman ang lagi kong nananampalataya ako sa Panginoon. Hindi ako dumudulog hindi ako gumagawa ng yung mga ikakapahamak sa kapwa. Hindi ako gumagawa nun. Kailangan, kung nasa Panginoon ka, yung sa Panginoon talaga ang gagawin mo. Hindi mo hahaluan ng mga kung ano-ano dyan dahil hindi tama. Pinapatingnan nila kung anong klaseng pagkatao ko, iniimbestigahan nila, di ba? Wala naman akong, hinahayaan ko lang sila, wala naman akong mahihita sa kanila, wala naman akong, kung gusto nila, yan ang gusto nila, paimbestigahan nila ako ng gusto. Tingnan nila, oh.